Hello guys! So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ube halaya. So yan, pakita ko. Wait lang ha. So ayan, yung ube, no? Ngayon, lalagyan natin siya ng 3 can ng evaporated milk. Naka-low fire ako ngayon. Ayan. Ate, palagay na nung isa. So, after ng evaporated milk, lalagyan natin ng condensed milk. Ayan. Bravo condensada yung gamit ko. Mas mura to kesa dun sa ibang brand, kaya ito yung gamit ko. Pero, kahit mura siya, malinamnam siya. Ate, pakisimot maigit, please. So, yan. Ngayon, pwede na natin lakasan yung fire. Ayan. Para, mabilis maluto kasi pag tinagalan natin, ayan, haluin mo ate. Halo lang ng halo. Tanggalin ko to. Wala na naman yung honey. Nakahiya. Halo lang ng halo hanggang sa kumunat siya. Ayan. So, yun na. Halo lang ng halo. Mamaya yan, kakahalo mo. Mauubos na ng mauubos yan. Parang natutuyuan siya. So, yung ube na lang mismo yung makikita nyo. So, yun. Saritan kami ni ate dyan sa paghahalo dahil mahirap maghalo ng ube na trabaho. Ayan. So, ayan. Habang naghahalo siya, antayin lang natin. Mamaya papakita ko ulit sa inyo kung ano na itsura ng ginagawa namin. Okay, so check na natin yung itsura niya ngayon. So, ayan na siya. Mamaya-maya, ano tawag dito, makikita natin, parang matutuyuan na yan. Ayan, so 800 grams of sugar, don't forget. Ayan. So, yung tamis niya, pwedeng, yung iba 1 kilo, yung iba 900 grams. Ako 800 grams lang kasi para sa akin okay na yung ganong tamis. Masarap na katamtaman. Hindi kasi masarap yung masyado ng matamis na kakaumay na. Hindi kagaya yung sakto lang yung tamis niya. Hanap-hanapin mo talaga siya araw-araw. Okay, na yung itsura niya. So makikita niyo parang ang lapot na niya haluin. Pero the more na mas pahirap pa siya ng pahirap haluin, yun yung mas masarap na resulta ng ube halaya. Ayun. Tsaka masarap dito sa ube halaya natin, hindi kasi kami naghahalo ng kamote. Mostly nang nabibili natin ube sa market, kaya sobrang mura ng presyo is because of ang nilalagay nila ay may halong kamote o kaya kamote lang yung ginagamit nila, which is cheaper kesa dun sa ube mismo. Aray ko, natalsikan ako, ayan. So, yun lang. Matalsik lang siya. Mahirap. So, mahirap gawin. So, ang binabayaran dito, hindi lang actually yung price ng ube itself, kundi, or yung ingredients. Hindi lang ingredients or yung ube ang binabayaran nyo. Kung hindi, pati yung effort po ng mga taong gumagawa ng ube halaya because napakahirap talaga nitong gawin. At saka, ang sakit matalsikan nito. Kasi nga, ayan, kahit tumukulo siya, kailangan haluin mo siya ng haluin. Plus, the more na tumatagal mo siyang hinahalo, kumukunat siya ng kumukunat, mas humihirap po siyang haluin. Pero kasi, the more na humihirap siyang haluin at kumukunat siya ng kumukunat, mas masarap ang ube. Plus, mas malalasahan mo yung lasa ng ube halaya kapag lumipas na yung 2 araw after mo siyang lutuin, dun lumalabas yung linamnam na. So, ako, kapag nagbebenta ako, kagaya niyan, may stock pa ako 2 ube halaya, pero nagluto na kagad ako para after 2 days, dun ko pa lang yan i-dispose kasi malasang-malasa na siya. Hindi ako nag-dispose ng bagong luto ng ube halaya. Kasi mas masarap talaga siya
2 araw mahigit na siya na naluto. Yun lang. So, I'll show you later kung ano ulit yung magiging itsura niya pagkatapos nito nating lutuin si ube halaya. So, ayan, pahirap na siya ng pahirap haluin. Actually, pwede na to, pero pwede nyo pang ituloy, no? Kaya lang ako, will stop na dito, then ipapak na namin siya kasi sobrang ngawit na kami. Pero ito palang masarap na to. Pero kung gusto nyo pang mas pako natin, kung mas malakas pa yung braso nyo, mas better kasi mas makunat ang ube, mas masarap. Pero ako, dito, magsistop na kami dito. Then, ipapak na namin siya.